we can use those different types of arrays para maisagawa natin ang other functions in NumPy module, like NumPy copy function and NumPy view function. So, paano nga ba natin siya magagamit? Let's see. Be the storing variable of copy function of the original function stored in variable Jane, which is ito. Jane is equal to C is equal to Jane dot copy and dalawang huwag niyong kakalimutan tong parenthesis dahil crucial siya here. Okay. Enter and Jane. Ito, kung mayroon kayong halimbawa na enter nyo na and hindi nyo na naman yung mababago kahit i-delete nyo pa yan, ang gagawin nyo, ganito. Ilagay nyo ulit si variable Jane. Ilagay nyo Jane. Bracket 0. And closing bracket ulit. Tapos, equals to, etong 0, para dito siya sa first element kasi, gaya nga nasabi ko, ito yung bill niya, 0, 1, 2, 3. Yan, si 0, kung gusto nating palitan siya as, halimbawa, 4. Yan, 4. Halimbawa na typo ka, tas 3 na ilagay mo, pero 4 dapat. And enter nyo lang yan. Yan, enter Jane. Ayan. Napalitan na natin to. Diba? Kahit ito yung nakalagay kay kay Jane nung una, nabago siya kasi pinalitan natin. Kahit itry natin na, halimbawa, Jane 1. Jane 1 is equal to 5. Tapos nyo, Jane, ayan, naging 5 to. Diba? Kasi nga, pinalitan natin. And, nakopy niya na rin yung pinalitan natin kanina. Ito naman, kapag try naman natin, ilagay si copy kung nabago ba siya. Hindi, ganun pa din siya. Yung nasa original pa rin. Kasi ang nakopy niya is itong original na Jane. Kapag naman built function, copy mo si original variable Jane. Copy mo to. Lagay mo here. Copy mo. Let v be a built-in function of array stored in variable Jane. Lagay mo ng b is equal to Jane dot view. Tapos parenthesis ulit. Jane view. Okay. Enter nyo lang. Tapos, gawin nyo ulit is, try nyo ulit baguhin yung isa sa element ni Jane. Like, ayan. Jane, sige, yung first element na lang ulit baguhin natin. Equal to, gawin nating 7. Ayan. Tapos, print Jane. So, ayan, nabago niya. Tignan naman natin kung kagaya ba ni copy na hindi pa rin nabago at ang nakopy niya lang is original. Tignan natin kung ganun din ba si function view. Si view function. Si anong copy ng v is equal to ang nakopy niya is yung revised version na yung bago na. Unlike dito sa sa copy function, hindi, ang nakopy niya pa rin is yung una. Ito, ang nakopy niya is yung revised version. Kapag nanap natin ng x base or y base,
and ang lumabas is none, ibig sabihin, kapag copy function, ni-own niya yung data. Kapag pinaka-data ang lumabas, ibig sabihin, nakikihati or nanggaling pa rin siya sa original array. So, try natin. Hindi pala siya XBase, C-base nga pala gamit. C nga pala gamit natin. I mean, yun nga. Kapag hinanap natin yung C-base or V-base, and lumabas yung none, ibig sabihin, ang copy function, ni-own niya yung data. Kapag pinaka-data naman yung lumabas, ibig sabihin, nakikihati or nanggaling rin din siya sa original array. So, tatry natin yan. Lagay muna natin is C is equal to Jane dot copy and close and open parenthesis. Ito lang din na. Enter. V is equal to Jane dot view close and open parenthesis. So, dito manahanapin natin si C-base. Try natin. Tama, V. Okay. C dot base. C. Natin. Print C dot base. Ayan. None yung lumabas. So, ibig sabihin, i-own niya yung data. Ito. And try naman natin si V variable. Print V dot base. Ayan, tingnan. Mismong data yung lumabas. Kasi, ibig sabihin, nakikihati or nanggaling pa rin siya sa original array. Hindi siya kagaya nito na na-own niya. Ang view function is nakikihati pa rin while the copy is ni-own niya mismo yung mga elements ni Jane. Just the last NumPy module na ituturo ko in this video tutorial. Okay. So, magbubukas ulit tayo. In this one, and the last one is getting the iterate of an array. So, pag sinabing iterate, ito yung display which element of an array has. So, kuha tayo ng one-dimensional array. Ayan. And in order to get the iterate, kailangan natin gumamit ng for loop. Close and open. And close. Ayan. There. Kailangan natin gawin ito for loop. So, una is for E in J. Enter. Print E. Ayan, lumabas. Ito, 1, 2, 3. Ito yan, 1, 2, 3. Di-display niya yung element ng array, ni array J. So, this is a one-dimensional array. Paano naman kapag two-dimensional? Gawin natin is J is equal to NumPy dot array. Ayan, array. Two-dimensional to. So, dalawang bracket. 1, 2, 3, bracket, comma, bracket ulit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and dalawang bracket sa dulo, and isang close parenthesis. Check nyo muna ulit, 1, 2, 3, comma, 4, 5, 6, ayan, tama. For loop ulit, for E in J, print E. See, hindi lumabas si
hindi lumabas yung iterate. Instead, ang lumabas is yung matrix niya. So, paano natin makakuha to? Pag 2-dimensional, kailangan dalawang for loop ang gagawin natin. Copy ulit natin si J. Copy. Paste. Natin. For E in J. Print. No. For E in J. For A in E. Print A. Ayan, lumabas na siya. Dalawang for loop yung ginamit natin sa 2-dimensional. Paano naman pag 3-dimensional? Palit tayo. J is equal to numpy dot array parenthesis tatlong bracket dahil ang gamit natin ay 3-dimensional. So, number naman 9, 8, 7 close bracket, comma, bracket 7, 6, 5, 4 dalawang bracket because just like what I've said earlier, ang 3-dimensional, it consists a 2-dimensional array. So, ito na yung una nating 2-dimensional array. Yung isa pa. Nagawa pa tayo ng isa. Dalawa ulit na bracket. 5, 4. 3, 2, 1. Bracket isa, comma. Bracket, open bracket isa. 2, 1. 1, 2, 1, 2, 3. Close bracket. And dito, tatlo na. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3. And parenthesis. Okay. Diba? Dapat makikita nyo mag-highlight yung buong ganun nyo para malaman nyo na na-satisfy nyo talaga yung mga kasamahan niya. Ayan. For loop ulit. For E in J. Sige, iba namang variable. For X in J. Ayan. Hindi ulit lalabasin dyan. So, kailangan tatlo gagamitin natin ditong for loop. For Z in X. And isa pang for loop. For Y in Z. Print Y. Tingnan natin. Ayan. Lumabas yung lahat, yung iterate ng J variable. Is 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3. So, nasatisfy natin siya. And that's all for NumPy module.